Bilang pagunita sa kanyang ika-11 anibersaryo, ang ZamboTimes.com online news journalism ng Zimnet Information Media Network sa pagtulong ng 17th Special Forces Company ng 6th Special Forces Battalion at ng iba pang mga ahensya ng lokal na gobyerno ay nagsagawa ng isang sibak sa isla ng Pangapuyan, siyudad ng Zamboanga. Dahil sa pagtangkilik ng sambayanan, ang ZamboTimes.com ay nakapagpatuloy sa pagsulong ng makatotohanan at kapaki-pakinabang na balita. Kaya't bilang sukli, ito ay nakipag-ugnayan sa malalaking ahensya upang maghatid naman ng serbisyo sa pamayanan. Ang napiling dako ay ang Pangapuyan. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Pangapuyan, siyudad ng Zamboanga. At nagsisimula na po ang pila sa aking likuran para sa registrasyon ng medical mission. Ito ay sa pagtutulungan ng 17th Special Forces at ng ZamboTimes.com. Barangay Pangapuyan po, based on our observation talagang karamihan doon mahihirap. No. Yun nga, yung halos minority groups yung nandun, di ba? Mga Badyaws and Tausos. Parang na-displace sila siguro sa hulo dahil nga sa insurgency problem. Kaya siguro napunta sila dyan. So talagang mahihirap yung mga tao doon. Wala ngang ilaw, di ba? Walang ilaw sila, walang potable water. So talagang nangangailangan sila ng suporta ng So sa niyo ma'am, pasado talaga yung barangay? Pasadong-pasado talaga sila para tulungan. At ang mga tumugon ay ang mga sumusunod: Zamboanga City Medical Society, Bureau of Quarantine, Department of Health, City Health Office, Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative, Department of Science and Technology, 1306 Philippine Navy Dental Dispensary ng Naval Forces Western Mindanao, Task Force Zamboanga Dental Team. Nandito po tayo ngayon sa dental section kung saan makikita natin si First Lieutenant Julius Cesar E. Barbosa, Dental Service ng 1306 Philippine Navy. At sa kabila po naman ay si Dr. Lynn Montejor, Philippine National Police Health Service, Bureau of Customs, Camp Navarro General Hospital ng Western Mindanao Command, Philippine Spring Water Resources, International Monitoring Team Site 3, DXAS 116 kHz International Radio, Operating Room Nurses Association of the Philippines, Community Environment and Natural Resources West, 14th Light Armored Cavalry Troop, National Food Authority, Globe Telecom Incorporated, Lady G at JCI Zamboanga Labelia. Kinagagalak naming makasama ang mga mahuhusay na surgeon doctors na sina Dr. John Hernani V. Anakan, Presidente ng Zamboanga City Medical Society. Kaming mga doktor, handa magtulong at mag-alay ng aming serbisyo para sa inyo. Dr. Omar E. Aranan, Medical Station Chief ng Bureau of Quarantine sa Basulta District. Way natutog. In kami yari, hangansin parinta, dumakan nyo karayawan, asupaya, in kamureng di makadawhat, sin pag-ianon amon laong niya services. Ang commanding officer ng Camp Navarro General Hospital na si Colonel Leland Rosa. Asahan nyo na ang Western Mindanao Command at ang Camp Navarro laging tutulong, lalo na sa medical civic act. Ang Battalion Commander ng 6th Special Forces Battalion na nagmula pa sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay na si Lieutenant Colonel Rosendo C. Abad Jr. Kami po ay bagong organized lang na batalyon. Nandito kami sa Zamboanga Peninsula noong 19 January para maghawak ng tanan na Kapgu at special Kapgu sa buong Zamboanga Peninsula except sa Zamboanga del Sur. So, magtulungan ho tayo. Kung wala kayo, hindi rin namin magagawa yung aming gusto mangyari. Sabi nga nila po, ang katapangan hindi lang nakikita sa pakikipaglaban. Ang katapangan nakikita sa pamamagitan ng pakikinig sa problema ng bawat isa, pagkakaintindi.
Bukod sa mga sundalong security, ay umayuda din ang ating kapulisan sa pag-secure ng area. At makikita natin ang presensya mismo ni Zamboanga City Police Chief Senior Superintendent Jose Chiquito M. Malayo. Baka sa mga mukha ng mga batang mag-aaral ang tuwa't saya nang mabiyayaan ito ng mga bagong tsinelas na inihandog sa kanila ng PAP-City Care sa pamatdungot ng manager nito na si Miss Andy Diuda. Tumulong din ang PAPC sa karagdagang dental at surgical supplies. Sa PAP-CIPIC po ako, si Mrs. Juda. Nandito po kami para makishare po sa CBAC. Sa pahayag naman ni Police Senior Superintendent Malayo ukol sa kanyang reaksyon sa naturang bayanihan, aniya, Actually, ako po'y natutuwa at may mga ganito organization na pumupunta sa mga lugar na medyo remote. So makikita niyo yung comparison ng buhay nila dito sa island with that in the city. And again, I am very happy and thankful na yung organization nyo is doing that for these people. Now, on the other side, first time ko rin makapunta since this is my area. Nakita ko ang potential ng island na kung later on ma-develop itong isa sa mga tourist spot where people could just come, enjoy their weekend, then it would be a good economic boom dito sa lugar na ito. Nagpapasalamat ng marami ang barangay captain ng Pangapuyan si Kadafi Jailani dahil napili ang kanyang barangay sa programang CBAC. So maraming salamat sa kanila. Ngayon, itong araw, ngayong panahon. Bukod sa 5 natanggalan ng SIS, masayang-masaya naman si Kagawad Rock Jailani dahil nagkaroon siya ng panahon ipatanggal ang kanyang lipoma scapular area, isang klase ng SIS na tumubo sa kanyang balikat. Pasalamat ako sa Diyos, huli sa mga mahal natin doktora. Tayong lahat dito, yung nakapunta dito sa Welcome Barangay Pangapuyan. Maraming salamat talaga. At nakikita din natin ang partisipasyon ng mga CAFGU na nagbibigay ng free haircut. Kahit paano meron tayong nagagawang partisipasyon sa mga civilian, at least meron tayong relation kahit sa ganyang mga bagay. Lahat ba ng mga civic action dito sa Zamboanga, pagka tinawagan kayo, ready kayo? Ready, always. Gano'n kayo kadalas tawagan para mag-spell ng ganitong pagbibigay? Anytime, anywhere, basta para sa mamamayan. Hindi naman nagsasawa sa pagtulong ng ating mga bigating surgeon. Ayon sa pahayag ni Dr. Aranan, Our patient for lipoma, it's a lipoma around this big. As you can see, this is the lipoma. So matagal na yan na inalagaan niya. So it so happened that andito tayo, we have the capability to remove it because we have surgeons around. So natanggal yan. That would be good for him because kung pupunta siya ng Zamboanga, gagasto malaki yan. So dito libre na yan. So it shows that what we are doing here will really benefit the people of this island, Pangapuyan. For them, it's free of charge because we want to show to them that there are still people around like us who cares for people like them in this area. So that's all. ito ang mga listahan ng mga natulungan. Medical, 235. Dental, 82. Tuli, 22. Cis excision, 5. Distribution of sleepers, 288. Free haircut, 24. Feeding and refreshments, 350. Toys distribution, 120. Used clothes distribution, 150. Ang Vasidal OL trap, 82 na kabahayan. Sa kabuang bilang ay 1,358. Nakapagtanim din kami ng 500 mangroves sa baybaying dagat sa naturang isla. Matagumpay na natapos ang aktibidad sa pamamagitan ng basketball friendship game sa pagitan ng Invincible Team versus Pangapuyan Barangay Officials Team. Sa muli, maraming salamat sa lahat ng taong bumuo sa Pangapuyan CBAC 2013. Mula sa news team na naghahatid ng balitang naunawaan ng lahat ng Filipino. Para sa aming mga tagatangkilik, maraming salamat at malugod kaming bumabati ng Happy 11th Anniversary. Para sa Balitang Filipino ng SamboTimes.com, Risa Macbao nag